Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video nito is mula na kaysa yung araw. So, meron ito pamagahat na viral video ni Cabral lumutang ibinuking si Pulong Duterte. So, I think connected to or related to doon sa 51 billion So, I know for sure. Alam nyo na yan, yung 51 billion na yan or narinig nyo na yan. Diba? Madali lang naman tandaan yung numbers. Like, for example, ano yung 125 million? Diba? Gets nyo na agad. So, comment nyo sa baba kung sino yung 125 million na yan. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Kasi ito yung time na buhay pa nga si Cabral, diba? Alam naman natin na yung death ni, ni Cabral is marami siyang pwedeng, dahilan talaga. Like, for example, pwedeng ginanon siya, pwedeng blinakmail siya, pwedeng kinuha niya talaga yung sarili niyang buhay or whatsoever. So, maraming dahilan. So, ito, panonorin natin to. And I think hindi ko pa kasi nakita to. And then, yeah, curious ako. So, again, ang video to is mula kaysa yung araw. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, viral video ni Cabral lumutang ibinuking si Pulong Duterte. So, sa yung araw, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. So it's just a question of a yes or a no. You remember it or no? Because Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Viral video ni Cabral lumabas pagkatapos niyang mamatay na ibinuking si Pulong Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Base po sa NEP ng DPWH at yung pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Ang video na hindi na dapat lumabas. Nako. So, kinumpirma pala. Kaya pala, actually, may marami ako nakikita na Though may mga question mark yung mga headline na yon na parang baka inano daw ni Pulong sobrang hirap naman kung sabihin natin na yun talaga yung nangyari. Pero maraming mga ganyang mga nakikita tayong headline na ganyan kinukonekta nila si Pulong. So, yeah, tingnan natin kung bakit yun yung naisip nila. Patay ni si Maria Catalina Cabral, pero ang katotohanan pilit ibinaon sa bangin ng Benguet ay biglang bumangon at naging viral ngayon sa social media. Akala ng marami, ang pagkahulog ni Yusek Cabral sa Bued River ay isang simpleng aksidente o trahedya ng isang pagod na lingkod bayan. Therefore, bakit sa kabila ng kanyang pagkamatay ay may isang video interview na muling kumakalat na tila nagbibigay ng motibo kung bakit kailangang mawala ang babaeng ito. Manatili ka hanggang sa dulo dahil ang mismong kumpirmasyong binitaw ni Cabral tungkol sa bilyong-bilyong piso ni Pulong Duterte ang magpapakita sa inyo kung gaano kadelikado ang hawak ng impormasyon. Sinabing fall o pagkahulog ang kinamatay sa Tuba, Benguet noong December 19 ni Cabral. Pero bago ang trahedyang ito, si Cabral ang naging sentro ng mainit na hearing sa Kongreso. Sa kumakalat na video, hinarap ni Cabral ang mga tanong tungkol sa isang nakakalulang halaga, 51 bilyong piso. Opo, 51 bilyong piso na napunta sa distrito daw ni Davao City Representative Paula Pulong Duterte sa loob lamang ng 3 taon. Tinanong siya ni Representative Joel Chua at ng ilang mga mababatas na totoo ba noong kasagsagan ng Ay, hindi ko nakita. COVID-19 pandemic DPWH confirms 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rudy's term. Diba? Sobrang lakas nilang maka-question na yun nga, si Sandro pinaboran ng tatay, si Martin pinaboran ni BBM, si pinaboran ni BBM. Kita nyo naman, meron din naman sa kanila. Diba? Road this term, so FPRR this term, tapos 51 billion yung allocated. Like, kita nyo yung video natin, I think yung bago ko i-upload to, panoorin nyo yung mga videos natin. Meron tayong nakita doon na kini-question ni Marcoleta si Yusek Cabral kung bakit nga ba malaki yung naka-allocate kay kay Ako Bicol Party List, Zaldico. Diba? Tapos yun, ito din naman pala sa kanila, malaki din naman yung inallocate kay Paulo Duterte.
Diba? So kung paano nyo ipapaliwanag tong kay Paulo Duterte, I think ganun nyo na lang din ipaliwanag yung sa Ako Bicol Paratilis, ano? Para fair. Diba? Para fair. Noong naghihirap ang mga Pilipino, walang trabaho at nangungutang ang gobyerno para sa bakuna, ay bilyon-bilyon ang binuho sa flood control sa Davao. Sa harap ng kamera, hindi na pagsinungalingan ng henyong si Undersecretary Cabral. Kinumpirma niya ang bawat sentimo. Therefore, ang video na ito ngayon ang nagsisilbing boses mula sa hukay na nagtuturo sa isang napakalaking anomalya. Isipin niyo ito, noong 2020, 2021 at 2022, habang tayo ay naka-lockdown, ang pondo para sa distrito ni Pulong ay lumalobo. Grabe. Mula sa 4.6 bilyon hanggang naging 13 bilyong piso. Mula 9 bilyong piso, naging 25 bilyong piso. Tinanong si Cabral ni Representative John Karin, sa personal mong pananaw, mas maigi bang ginastos ito sa pandemya kaysa sa flood control? Ang sagot ni Cabral, isang matapang na yes. Dito nagsisimula ang tensyon. Diba? Ang lakas pa naman nila sa ganyan, par. Like ngayon, sobrang grabe nilang questionin yung presidente sa lahat ng ginagawa nito. Na kesyo ganyan, kesyo ganito. Dapat itulong na lang yan, dapat itulong na lang dito. Diba? Like, parang mas matalino pa sila sa presidente or parang mas alam pa nila kung yung trabaho ng presidente. Tapos dito makita-kita natin yung pera naman pala. Inaano din naman pala nila sa ibang bagay. Diba? Ang lakas nilang maka-question na hindi na pagtutuunan yung mga pobre. Diba? Hindi na pagtutuunan yung yung tao. Ba't pa dyan napunta yung pera? Tapos sa kanila naman pala, nung pandemic, dito kay Pulong naman pinaliguan ng budget. Diba? So, paano nila ipapaliwanag yun? Kinumpirma ni Cabral na ang mga insertion na ito ay nangyari sa huling 3 taon ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Pero ang mas nakakapagtaka, bakit kailangang mamatay ni Cabral? May foul play ba sa kanyang pagkamatay? Sinasabi ng Benguet Police na natagpuan siyang walang malay sa ilalim ng Quezon Road. Therefore, ang tanong ng taong bayan, ito ba ay aksidente o ito ba ay para patahimikin ang nag-iisang opisyal na may lakas na loob na kumpirmahin ang 51 bilyong piso na pondo ni Pulong Duterte? Habang pinapanood ng mga Pilipino ang kanyang huling interview, lalong lumilinaw na si Cabral ay hindi lang basta biktima ng aksidente. Siya ay biktima ng isang sistemang ayaw malantad ang katotohanan. Pero bago ka magpadala sa galit, tandaan mo na may katarungang mas mataas sa batas ng tao. At kung totoo ang mga hinala, ipanalangin natin na lalabas ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang Yung kay Cabral naman kasi par, naniniwala talaga ako na consequences yan ng mga actions niya. Kasi kung tutuusin, meron naman siyang choice eh. Diba na itigil yung ginagawa niya, itigil yung mga nakikita niya, i-report yung mga nakikita niya. Sige, sabihin na natin malaking tao kasi. Pero kung tutuusin, ano ba yung mas maganda, yung sumabay ka na lang sa paggawa nila ng mga kabulastugan or umalis ka na lang? Kasi for me, yun yung pinaka-safest eh. Di ba? Umalis ka na lang. Di ba? Huwag ka na lang makisali. Hindi siya magbulag-bulagan. Yun nga, umalis ka na lang. Para hindi ka hantong sa ganito. Kasi, pagdating ng araw talaga, like, for example, or what if, or sobrang kasi, di ba, na what if, totoo na pinapacilitate ni di ba, ni Cabral, yung mga insertion or yung mga tao dyan, di ba? Siyempre, kapag marami ka nang alam, in times na gusto mo nang kumalas, gusto mo nang maging whistleblower, pag-iinitan ka talaga, tutugisin ka talaga, itutumba ka talaga. Di ba? Kasi, ikaw yung susi eh. Like, ikaw yung yung loose end, alam mo yung ganyan. Di ba? Ikaw yung pwedeng maging dahilan para mabuko sila. So, ililigpit ka talaga nila. Which is yun nga, huli na para sa'yo. Sabihin mo, atras na ako, pero wala. Huli na. Diba? Sobrang huli na. palaya sa atin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng bilyong-bilyong pisong nawawala at mga buhay na naglalaho, mahirap hanapin ang katarungan. Pero may isang pangako ang ating Panginoon na hindi mababali ng anumang korupsyon. Sabi sa Mateo 10 verse 26, ay huwag kayong matakot sa kanila sapagkat walang natatakpan na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Ang grasya at hustisya ng ating Panginoon Jesus ay darating. Ang katotohanan ay laging mananaig dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya at pag-ibig. Therefore, sa panahong tila madilim ang ating bayan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Isuko natin ang ating takot sa Kanya, ang ating bansa sa Kanya. Amen. Surrender to Him. Dahil tanging sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyong-bilyong piso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin.
So yun lang naman mga kanoises. So kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video 2 is mula kayo sa yung araw. So supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, diba? So may pag-amin dito si may pag-amin dito si Cabral na yung 51 billion nga na yun is hindi lang yun parang guni-guni. Diba? So si Cabral na mismo magpapatunay doon. So kung ganito like sobrang laki, 'di ba? Sobrang laki ng involvement or sobrang laking pera yung involved dito. May malalaking tao sa likod. Di talaga malabo para na it's either pressure, 'di ba? Kay Cabral, like for example, baka tinakot siya, binakmail siya na kapag kumanta ka talaga, ubos talaga yung family mo. Diba? Or something like that. So, for sure, maraming threats na natatanggap yan. And maybe, yung iba is from sa mga illegalista, mga negosyanteng illegalista, no? Kaya nga parang pinupurso na rin ng kapulisan natin or yung sila Junbic, sila Rimulya na kunin yung cellphone na yon kasi baka may makita doon. So, ewan ko lang kung may makikita pa sila doon. 'Di ba? Hindi din tayo sure sa part na 'yan. Pero sana meron. 'Di ba? And then I know for sure kung meron man silang makita doon, syempre i-deny nila 'yan, 'di ba? Then kung ano-ano pang mga pasikot-sikot diyan or sobrang tagal na panahon pa para malutas. Pero wala eh. Ito na yung mga some kind consequences nila. So kaya pala, 'di ba? May nakita kasi akong video ni Mima na parang inaano niya dito si Pulong parang napagtagpi niya, 'di ba? Na though hindi naman clean talaga ni Mima Alicia para na yun nga si Pulong yung nagpaano pero kumbaga parang siya parang isa siya sa pinagdududahan ngayon ng mga kababayan natin. 'Di ba? Na parang oh my goodness, 'di ba? Sino ba yung mga nasagasaan ni Cabral dito? If ever totoo yung hinala ng karamihan na chinugi siya. Sinadya siyang ipatumba. 'Di ba? Sino kaya yung mga natamaan niyang mga dito? Mga big fishes. Big fishes. 'Di ba? Sino kaya? Kasi sobrang imposible talaga. Parang walang big fish to eh. 'Di ba? Like sobrang laki ng pera na involved tapos walang big fish. 'Di ba? So parang doon na lang talaga magkakatalo yan. So kayo anong masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again sa yung araw and then na lang talaga. Kayo na lang din talaga bahala kung ano yung masasabi niyo sa sa mga expose ni Cabral or yung value, 'di ba? Yung value ni Cabral or for you, reliable ba si Cabral? 'Di ba? Nasa sa inyo na lang 'yon. Kaya na lang din bahala mag-analisa kasi syempre yung investigation nito is parang ongoing pa rin naman, 'di ba? Pero syempre inaano pa rin natin 'yan. Hindi tayo nawawalan ng hope na malutas pa rin yan ng government natin kahit na yun nga, wala na nga si Cabral. Parang naputol yung tali eh. Di ba? Alam niyo yung konektado na sana. Like, tali, hinawakan na talaga ni sana ni Yusek Cabral. Di ba? Pero naputol pa. So, kung totoo man yan na may tumodas dyan, isa lang ibig sabihin dyan. Nagpapanik na yung mga illegalista. So, yun nga, nakakatakot din talaga na papasok ka sa mga ganitong illegal na bagay kasi walang labasan talaga to once na sinimbulan mong pasukin itong mga ganitong kalukuhan, 'di ba, dito sa gobyerno natin, wala na talagang labasan yan, 'di ba? Kaya kayo kung sa ngayon naiinganyo kayo, 'di ba, na gumawa ng mga kabulastugan diyan sa gobyerno, sa pera ng kabanang bayan, is mag-isip-isip na kayo kasi hindi talaga magtatagal yung saya na tinatamasa ninyo. May kalalagyan talaga kayo sa point na yan So anyways, kayo, anong masasabi niyo dito? Comment down below.
question, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yung sa yung araw, Filipinoisy. So, yeah, that's it. Thank you so much for watching. So, sa yung araw, subscribe nyo yan. Original view link in the description box below. And then, yeah, kayo. Anong masasabi nyo sa pagkawala ni Cabral? So, sa yung araw, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisy is out.